Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Di Umano. Pinost niya ang pahayag ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito. Diretsuhin ko na lang dito sa ito yung quote statement. I hope this is true. Magre-react lang ako kung totoo. Sabi, si President Marcos, napakagaling na tao niyan. Focus na focus yan. Tapos, Anong? Saan area siya nakapokus? Focus na focus sa wala nang dugtong eh. Pwedeng focus na focus sa pagpapaunlad sa bayan. Focus na focus sa pakikipaglaban sa China. Or focus na focus sa pakikipagkaibigan kay Trump. Focus na focus sa flood control project. Maraming ibig sabihin dahil dot lang. So, tapos dinagdagan nito papuri. Wow. Pagkatapos siyang masibak, pinupuri pa niya ang Pangulo. Sabi niya, I think of all the people who vied for the presidency, he was the most qualified. It turned out to be true when I observed him working firsthand. Oh, so itong sinasabi ni A.S. Bersamin, sinasabi niya na masipag magtrabaho ang Pangulo. Magaling, masipag pa. Ganyan din ang sinasabi ni Auntie Claire. Napakasipag daw ang Pangulo. Okay, so tignan natin na people who reacted. Medyo hati. 29,000 people nag-react. 14,000 nag-like. 9,700 ang tumatawa. Tapos 3,800 ang nag-love. Galit 437. Basa tayo sa mga comments. Ernesto Marcoso, so it means you're the incompetent and corrupt dahil tinanggal ka. Hindi naman si PBB mang nagtanggal sa kanya. Taga outside Malacanang yung tumawag nga, alis ka na dyan. Yun parang tanungan, sino ang tumawag? So, kung paniniwalaan natin itong statement ni E.S. Bersamin, ibig sabihin, maganda yung relationship nila with the President. Pinupuri pa niya eh. So, sino yung tumawag na nagpatanggal sa kanya? Okay, may idea na ako. In my mind, I know yung tao na yon, akin-akin lang, hindi ko pwedeng sabihin. I don't know sa inyo kung ano ang hula ninyo. Sino yung tao na yon na umalis ka na dyan, hindi ka na namin kailangan. Outside, he or she is not from Malacanang, sabi niya. Ano pa? Josephus Giboni, work, tapos maleta, first hand, after senior. Ano ito pa? Ito, may maganda kong, Kermit San, nandito lang, binabasa ka lang. Correct his focus on his task of pocketing money. In fairness sa presidente, may pahayag si Congressman Toby Chanco. Sinasabi niya na nung nasaksihan mismo ni Congressman Chanco nung November 24 last year, pinagalitan ng Pangulong Marcos Jr. si Romualdez at saka si Saldico na sobra na kayo. Bakit ganyan kayo? Lalaki ng budget nyo. Itigil nyo na yan. So, wala akong natatanggap dyan. So, sa statement ni Congressman Toby Chanco, klaro na itong si Martin Romualdez and Saldico may ginagawang hindi maganda sa budget. Kaya tama na nabindicate na ngayon yung sinasabi ni VP Sara na 2 tao lang ang nagko-control. Tapos sinasabi niya, wala akong natatanggap dyan.
So in fairness sa Pangulo, kung totoo itong sinasabi ni wala siyang kinalaman. So, sino yung tumatanggap ng pera? Naniniwala ba kayo na ang pera hanggang saldi ko lang and Romualdez? Bakit umalis o pinaalis si E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, o Laybar, yung DepEd Yusek at saka Bersamin? So ako, may nakikita kong parang there is, sabi nga ni General Bundilles, retired 3-star police general, is there a shadow government in Malacanang? Ay, nako. Isa pang, may nagtanong sa akin kanina, General, totoo bang nag-voluntary resignation si Claire Castro? Isa lang ang source ko, post lang ni Mr. Jason na nilagay niya doon ang statement ni Auntie Claire na, ayan, nag-voluntary resignation na ako. Masaya na kayo dahil wala nang parang ganon. I'm not sure. Wala pang maniniwala na lang ako na nag-resign siya kung PCO na ang mag-announce. Wala pa namang announcement ng PCO na nabasa ko o narinig ko. But ang very clear ngayon, ang Pangulong Marcos Jr. halos araw-araw siya na ang nagsasalita sa harapan ng publiko. Everyday, siguro mag 1 week na mula nung nagsalita si Saldico. Siya na ang humaharap sa tao. Siya na yung hindi niya ginagawa for the first 3 years niya, wala. Ngayon lang. Talagang nataranta na rin siya siguro sa tindi ng galit ng taong bayan sa flood control corruption scandal na yan. Kaya palagi na siyang nag-explain. Ganito ang nangyari. Ano na ang trabaho ni Auntie Claire? Nandyan pa ba siya? Kasi sinisilduhan din siya ng taong bayan. Kung hindi niya na kailangan, I don't know kung dapat pa ba siyang swelduhan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya. Human na gyud og atop, so nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kayo no. Matusab sa nang sponsor niini. Tabangan ako sa Ginoo dabira ka Sir.
Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.